Hey guys, Mr. Marcos here. Welcome sa aking vlog. So ayun, it's already 1 PM Sabado, uwian ko na. And yun, habang nagpe-prepare ako pa uwi, meron lang ako biglang na-realize. May na-realize lang ako na isang bagay na alam mo, madalas nating kinakalimutan, or isang bagay na hindi tayo nagiging thankful. Okay? I don't know, bigla lang siyang pumasok sa isip ko. And yun yung pag-uusapan natin ngayon. Okay? Tara! Lama. Okay. So ayun na nga guys, no? Yung sinasabi ko kanina na isang bagay, actually isa to sa mga bagay na madalas natin kalimutan. And alam mo yung binabaliwala natin. And yun yung maayos na trabaho. Okay? I'm pretty sure na experience yun naman yung na-experience ko kasi hindi naman tayo pinanganak na mayaman, di ba? Yung tipong gigising ka ng maaga, magpe-prepare ka, and alam mo yun, iisipin mo, susuungin mo na naman yung traffic, diba? Mga stress sa trabaho, yung mga ganung bagay na nagbibigay ng stress sa atin. And eventually tinatamad tayo na pinagdarasal na lang natin na sana mayaman tayo, diba? Sana pinanganak tayo ng maraming pera. Pero wala sa katulad natin na mga ordinaryong mamamayan, kailangan talaga natin kumayod, kailangan natin magtrabaho, diba? And yun yung madalas nating nababaliwala kasi nakafocus tayo sa pangit na side ng, alam mo yun, yung tinatawag nilang 8 to 5 na lifestyle, diba? Hindi natin nakikita na maraming bagay rin itong naibibigay sa atin. Right? So mag-focus muna tayo sa mga negative para, alam mo yun naman yung pinakadahilan kaya tayo nabubugnot sa pagtatrabaho Una, syempre nawawalan tayo ng oras sa sarili natin, diba? Hindi tayo makapagbakasyon kasi nakadepende yung bakasyon natin sa leave kung i-approve ba ng boss natin, di ba? Pangalawa is yung tulog. Siyempre lagi tayong puyat, wala naman tayong sariling oras, nakadepende tayo sa oras na ibibigay ng mga boss natin sa atin, di ba? Pangatlo, sabihin natin yung sahod, di ba? Parang minsan naisip natin yung sinasahod natin is hindi tugma dun sa trabaho natin, dun sa oras na binibigay natin, diba? Kaya sumasama yung loob natin. And unfortunately, karamihan sa atin dun nakafocus, diba? Ako nung bandang mga nasa 20s ako, ganyan din ako mag-isip. Pero eventually, nung tumungtong na ako na 30s, yan, medyo nabago ko na yung mindset ko. Karamihan ng nagiging trabaho ko nun, sobrang nagiging thankful ako kahit gaano kalaki ang sweldo ko. Okay? Kasi I don't know, wala pa ako dun sa stage na gusto kong magnegosyo. Para sa akin yung pagtatrabaho, pagpasok sa opisina, ito pa yung ideal na lifestyle para sa akin. So talagang nai-enjoy ko siya. Not really nai-enjoy, pero mas gusto ko na yung ganitong lifestyle kesa dun sa, alam mo yun, nasa iyo nga lahat ng oras, nasa bahay ka, nakatulog ka ng mahaba, pero wala ka namang kinikita, diba? Wala ka namang opportunity na mag-grow, wala kang opportunity na makapagpundar ng kung ano-ano, wala kang opportunity mag-ipon, diba? So yun, sa akin natutuwa ako sa ganito, lalo na sa situation ko ngayon. Yung trabaho na nahanap ko is, I'm not saying ito yung best na trabaho na perfect, kasi definitely wala namang ganun. Meron at meron tayong makikitang pangit sa trabaho, pero kung ikukumpara ko yung trabaho ko ngayon sa mga naging trabaho ko dati, I can definitely say na sobrang ayos na nito. And parang wala na akong karapatan magreklamo. Or kung meron man, kung magre-reklamo man ako, siguro yung mga konti-konti lang, kasi wala, tulad na sinabi nila, wala namang perfect na work. Meron at meron kang makikitang pangit dyan. Pero yun nga, mas lalo akong
paano ba, ginaganahan na pumasok, 'di ba? Sa tuwing gigising ako, naiinip ako or naiinis ako kasi puyat ako. Iniisip ko na lang na tatapos din naman yung work eh. Maya-maya uwi na ako, and sa ika-15 and 30th may sweldo na ako, 'di ba? So makakapag-ipon ako, makakatulong 'yun para bili ko yung mga gusto kong bilhin, and at the same time syempre para mabayaran ko yung mga dapat kong bayaran, right? So yun, ano bang gusto kong sabihin dito, or ano bang pinupunto ko dito sa vlog na to? Kung ano mang meron kayong ngayon, kahit anong trabaho pa yan, mahirap, madali, i-appreciate natin. Kasi marami dyan taong walang trabaho, marami tao dyan ang hindi makapagpundar ng maayos dahil wala silang work, diba? Tayo na mapapalad na nakakapasok sa work, nagkakaroon ng magandang opportunity, kumikita na maayos, siguro dapat everyday maging thankful tayo na meron tayo nito and makaka-survive tayo everyday, diba? Ngayon kung nandun ka naman sa stage na hindi mo masyado gusto yung work mo, well, tiyaga lang, ipon ka ng konti kung kaya mo, and maghanap ka ng tingin mong trabaho na mas magiging komportable ka, diba? So ayun, yun lang. Maging thankful lang tayo sa kung anong meron tayo ngayon habang hinahabol natin yung mga bagay na wala pa tayo. Alright? So ayun, yun lang. Mr. Marcos here. Maraming salamat sa panonood sa aking vlog, and dun sa mga subscribers ko. Sobrang thank you kasi kahit di ako nag-upload and kahit hindi ganun kagaganda ang quality ng mga videos ko, nagugulat ako, tuloy-tuloy pa rin yung pagsasubscribe nyo sa akin. So thank you so much. Itatry kong i-continue to kung ano mang ginagawa ko. Sana magtuloy-tuloy na. Alright? So ayun, sige, hanggang dito na lang guys. Peace.